So, heto na mga ka-One Stories, usap-usapan nga po ngayon sa social media ang balitang napapadalas na nga po ang pagbangko ni Coach Steve Kerr kay Stephen Curry lalo sa huling minuto ng third quarter at sa umpisa ng fourth quarter. Kitang-kita nga ngayon sa mga resulta ng kanilang laro. Tara't pag-usapan natin yan at talakayin ng trade ng Los Angeles Lakers at Brooklyn Nets. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Marami nga po mga ka-One Stories na mga fans ng Golden State Warriors ang nadismaya sa pag-choke muli ng Golden State sa pangalawang beses na pagkakataon laban sa Brooklyn Nets. At halos lahat, iisang tao lamang ang sinisisi. Ito walang iba kundi si Coach Steve Kerr na nagkaroon nga daw ng basurang rotation sa paggamit niya ng 12-man lineup. In fact, ito ang mismong rason bakit niya napapabayaan si Stephen Curry na manatili ng napakatagal sa bench katulad na lang ng ginawa niya dito laban sa Nets. Bali, maling-mali nga daw ang pagbangko niya kay Stephen Curry ng almost 8 minutes simula sa 4 minutes ng third quarter hanggang sa huling 7 minutes ng fourth quarter. Napuwersa lamang nga si Steve Kerr na ibalik ito dahil lumamang na ang Brooklyn Nets since sa mga pagkakataong out siya sa court. Ang problema, sobrang laki na ng hawak na momentum ng Nets at maging si Stephen Curry, hindi na rin naman kinayang maibalik pa sa kanila ang momentum. Bali, matagal na rin naman ngang ganito ang sakit ng Warriors dahil ng mga nagdaang season pa, mahilig na nga talaga si Steve Kerr na pagpahingahin si Curry ng napakatagal sa second half lalo na sa fourth quarter na nagre-resulta ng pag-choke. Kaya kailangan nga daw na baguhin ito ni Coach Kerr ang ganitong klaseng game plan kung gusto nilang manalo at umabante sa taas. Sa kabilang banda, simula nga po sa pag-average ni D'Angelo Russell last season ng 18 points per game sa kanyang 45% sa field goal at 41% sa 3-point line, bumagsak na nga ito ngayong taon. 11 points per game sa kanyang 38% sa field goal at 28% sa 3-point line. Literal, bagsak. Ganyan nga kalaki ang ipinagsak ng performance ni D'Angelo kaya hindi na nakapagtataka bakit inilagay siya sa bench at kasabay ng paglamya ng laro nito, may ilang mga fans nga pong nagsasabi na maaari na lamang nga nila itong gamitin para makuhang muli si Dennis Schroeder mula sa Brooklyn Nets na inaasahan nga pong magiging seller sa trade market sa dami ng kanilang ipapamigay. Ibinulgar na rin naman ng isang insider, malaki ang panghihinayang ng Lakers dahil hindi nila napanatili noon ang kanilang dating backup point guard. Hindi rin naman natatapatan ni na Gabe Vincent at maging ni D'Angelo ang naiaambag noon ni Dennis Schroeder. Kaya kung pananatilihin nga nila si D'Angelo bilang sixth man, mas mabuti ngang i-trade na lamang ito kay Dennis Schroeder.